Sina Ananias at Safira. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Safira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, "Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos." Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kaniyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kaniyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, "Sabihin mo sa akin ang totoo, ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa?" Sumagot si Safira, "Oo, iyan nga ang buong halaga." Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, "Bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandiyan na sa pintuan ng mga binata na naglibing sa asawa mo, at bubuhatin ka rin nila para ilibing." Natumba noon din si Safira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Safira. Kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Mga himala at mga kamanghamanghang gawa. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang mga apostol sa mga tao. Laging nagtitipon ang lahat ng mga mananampalataya sa balkonahe ni Solomon. Kahit na mataas ang pagtingin sa kanila ng mga tao, ang iba'y hindi nangahas na sumama sa kanila. Sa kabila nito, nadagdagan pa ang bilang ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga himalang ginawa ng mga apostol, dinala ng mga tao ang mga may sakit sa tabi ng daan at inilagay sa mga higaan para pagdaan ni Pedro ay madadaanan sila kahit anino man lang nito. Hindi lang iyan, kundi marami ring mga tao mula sa mga kalapit baryo ang dumating sa Jerusalem na may dalang mga may sakit at mga taong sinasaniban ng masamang espiritu. At gumaling silang lahat. Ang pag-uusig sa mga apostol. Labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduseo, kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos." Sinunod nila ang sinabi ng anghel. Pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Ipinatawag ng punong pari at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo para magpulong ang buong korte ng mga Hudyo. May mga inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na roon ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, "Pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardya. Pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nang marinig ito ng kapitan ng mga gwardya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita, "Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao." Agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ang kanyang mga tauhan at muling dinakip ang mga apostol. Pero hindi nila sila pinwersa dahil natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, "Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa.
Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem, at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa kanya? Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ang Diyos ang dapat naming sundin, at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus, at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas, para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi, at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo, at ganoon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel. Isa siyang Pariseo at tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng lahat. Nag-utos siya na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, "Mga kababayan kong Israelita, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong iyan, at baka magkamali kayo. Sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay Teudas, na nagmalaki na parang kung sino, at may mga 400 siyang tagasunod, pero nang bandang huli pinatay siya. At ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak, at naglaho na lang ang grupong iyon. Pagkatapos noong panahon ng census, si Judas naman ang taga-Galilea ang nakapagtipon ng mga tagasunod, pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito masasabi ko sa inyo, pabayaan na lang natin ang mga taong ito, at huwag silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin iyan. Pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang iyan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus, at pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya, dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo.